Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Taimtim na yumuko si Lu Wushuang kay Chang Feng. Mahina niyang sinabi, si Chang Feng na banal na anak ay nag-aral ng eskrima sa loob ng maraming taon, sinasamantala ang pagkakataong ito upang tipunin ang mga nagsasanay ng sining pandigma. Nais ni Wushuang na humingi ng kaunting patnubay. Si Li Changming ay agad na nagpakita ng mapagkumbabang kilos. Napakabuti niyan, pareho kayong mga eskrimador, nakakatuwang makita ang paghaharap sa pagitan ninyong dalawa. Nang marinig ito, hindi na mapanatili ni Chang Feng ang kanyang kalmado, lihim siyang nagpanik, iniisip, si Lu Wushuang ay bata pa, ngunit na master na niya ang kakanyahan ng eskrima, kahit na gamitin ko ang lahat ng aking lakas, maaaring hindi ko matukoy ang kinalabasan, maingat niyang isinaalang-alang, sa sitwasyong ito, hindi ko kayang ipagsapalaran ang matalo. Pagkatapos ay gumawa si Chang Feng ng iba't ibang dahilan upang tanggihan si Lu Wushuang, nakababatang kapatid na si Lu. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga banal na anak, bilang isang ordinaryong alagad, wala kang kwalipikasyon upang makipagkumpetensya sa akin. Tumawa si Li Changming, well, maganda yan. Ang balita ay kumalat mula sa bibig ni Li Changming patungo sa mga tainga ni Chang Feng. Sa tahimik na espasyo, ang malinaw na boses ni Li Changming ay umalingaw na parang suntok sa mga tainga ni Chang Feng. Bago nito, idineklara ng guro na si nakababatang kapatid na si Lu ay ang banal na anak na babae ng Taishan Holy Land. Nang marinig ni Chang Feng ang mga salitang ito, para siyang nakarinig ng isang makalangit na lihim, ang kanyang mukha ay matindi at seryoso. Bumulalas siya. Ano? Nang marinig ang balita na may biglang lumitaw na bagong banal na anak na babae sa Taishan Holy Land, sa itaas ng mga upuan, hindi rin napigilan ni Zhou Shitian ang kanyang pagkagulat at tinanong si Chang Zuan, totoo ba ang sinabi ni Li Changming? Mahina hong hinimas ni Chang Zuan ang kanyang balbas at sumagot, syempre, naglakad siya palabas, ang kanyang mga mata ay dahan-daang tumingin sa ibaba, at kasabay nito, pinagtibay niya kay Chang Feng, si Lu Wushuang ay hinirang bilang banal na anak na babae ng Taishan, hindi pa lang idinaraos ang seremonya. Kaya ang paghaharap ni Wushuang sa iyo ay hindi lumalabag sa mga patakaran. Hindi napigilan ni Chang Feng na tumingala ng may pagkalito, ang kanyang bibig ay hindi makabuo ng mga salita tungkol sa bagay na ito, hindi napigilan ni Zhou Shitian na makaramdam ng tensyon, ngunit nagtiwala pa rin siya sa kanyang paboritong alagad. Pagkatapos ng lahat, si Lu Wushuang ay isang golden elixir cultivator lamang, isang hakbang pa rin sa likod ng Yuanying realm ni Chang Feng, tiyak na hindi siya matatalo. Dahil sa kanyang tiwala kay Chang Feng, hindi niya direktang pumayag na ipalit ang kanyang alagad, at pagkatapos ay hinimok din niya ito sa pagsasabing, kung sinabi ng banal na Panginoong Chang Zuan, sige at lumaban ka, huwag mong hayaang hamakin ng iba ang ating banal na lupain. Hindi napigilan ni Chang Feng na magpanik, hindi niya alam kung paano tutugan sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay natakpan ng malamig na pawis, nagbago ang sitwasyon. Nagngalit ang mga ngipin ni Chang Feng sa galit, ang kanyang mga kilay ay tensyonado ng husto. Nais ko lamang talunin si Li Changming upang maitaguyod ang aking autoridad. Bakit ito naging ganito? Gayunpaman, para pa rin sa kapakanan ng pagtataguyod ng autoridad, hindi niya tinanggihan si Lu Wushuang ng may solemn na naanyo ng isang eskrimador na nagpapalinang, isang espada ang nakalagay sa kanyang likuran, ang kabilang kamay ay iniunat pasulong, nakababatang kapatid na si Lu, mauna ka. Hindi pinabayaan ni Lu Wushuang ang kanyang asal, taimtim niyang binalik ang kilos, sinabing, salamat, nakatatandang kapatid na Chang Feng. Ang mga alagad sa ibaba ng arena ay patuloy na sumigaw at naghimok, labanan ninyo pareho. Si Chang Feng ay tunay na walang masabi, hindi na siya nag-aksaya ng panahon, kahit na hindi masyadong kumpiyansa, susubukan niya ang kanyang makakaya para sa Ziqing Holy Land, para sa kanyang Panginoon. Pagkatapos ay inilabas ni Chang Feng ang kanyang espada, kahit na hindi siya lubos na sigurado, patuloy pa rin niyang hinikayat ang kanyang sarili sa kanyang puso, kahit na na-master mo na ang yin at yang sword intent, ako ay nagsasanay ng sword daw sa loob ng mahigit 100 taon. Dala ni Chang Feng ang kanyang espada at dumiretso patungo kay Lu Wushuang. Si Lu Wushuang, na walang ekspresyon, ay tumayong nakatayo na nakapikit, mga kamay na nakalagay sa harap ng kanyang dibdib upang kontrolin ang kanyang hininga at maghanda upang gamitin ang kanyang pamamaraan ng espada. Biglang, iminulat ni Lu Wushuang ang kanyang mga mata, napapaligiran ng isang makapangyarihan at dalisay na aura,
na naglalabas ng imposing na aura ng Golden Origin Sword Scripture ni Ye Changqing, na saksihan ng pagtatanghal ni Luwu Shuang, ang mga tao sa ibaba ng arena ay maaaring namangha o nabighani sa kanyang mala-fairy na kagandahan. Si Li Changming ay ngumisi at nagkomento, napakahusay talaga ni nakababatang kapatid na si Luwu Shuang. Sa panunood mula sa itaas, ang dalawang banal na Panginoon ay may magkaibang ekspresyon, ang malapit ng manalo ay masaya, habang si Su Shitian, sa isang disadvantaged na posisyon, ay hindi napigil ang pagpawisan at bumulalas. Ano ito? Ang isip ni Chang Feng ay nahihilo pa rin mula sa Yin at Yang Sword Intent, at ngayon siya ay naiwang nakatulala sa pagkamangha ng isa pang galaw, dalawang mata ang iminulat ng malaki, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, dahil sa takot, hindi na nang-ahas si Chang Feng na magpatuloy sa pagtakbo, mabilis siyang huminto, ang kanyang katawan ay matigas at naninigas, nakatayo roon nang hindi makapaniwala, paano ito nangyari? Ang mga mata ay puno ng hindi makontrol na galit. Sinimula ni Luwu Shuang na tipunin ang kanyang lakas, gamit ang kanyang kakayahan upang maghanda para sa unang pag-atake. Ang magandang tindig ng magandang babaeng eskrimador na ito ay bihira sa mundong martial. Determinadong itinaas niya ang kanyang espada upang sumalakay. Si Chang Feng ay nakatayong nagyelo sa kanyang pwesto, hindi man lang nakatugon o nakaiwas. Umugang ang espada sa kanyang tabi, bahagyang dumampi sa ilang hibla ng kanyang buhok. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi kapani-pani walang malakas, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng paligid, maging ang mga hanay ng mga bahay sa likuran ni Chang Feng ay nawasak, at di nagtagal, nakita natin na halos mahati sa dalawa ang malaking bundok dahil sa atake ni Luwu Shuang. Labis na natakot si Chang Feng na hindi na siya makasigaw, kung siya ay tunay na tinamaan ng putok na yon, makikita na kaya niya agad ang kanyang mga ninuno, ang kanyang katawan ay lubusang hindi na kumilos. Ang kanyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan pa, lumuhad siya mismo sa arena. Pakiramdam ni Chang Feng ay para siyang kinakaladkad sa isang madilim at malalim na bangin, nahuhulog sa isang bunganga na walang kalaliman, ang kanyang mga mata ay iminulat ng malaki sa pagkabigla habang nauutal niyang sinabi, "Titalo na ako." Taimtim na tumayo si Luwu Shuang, naglalabas ng isang makapangyarihan at matinding aura, ang protektibong espada sa mga kamay ng dalaga ay unti-unting nawawala. Taimtim na tumayo si Luwu Shuang, mga kamay sa harapan niya sa isang kilos ng pagkukusa, mariing sinabi, "Sumusuko na ako." Sa pagmamasid sa tuwirang eksenang ito, ang mga tao sa ibaba ay patuloy na nabigla, habang si Li Changming ay pumalakpak at pumuri, "Magaling, magaling, nakababatang kapatid na si Lu." Ang mga alagad sa likuran ni Li Changming ay labis na nagulat na hindi makapagsalita, si Su Shitian ay nabigla at sumigaw. Anong ginagawa ni Luwu Shuang? Pagkatapos ay lumingon siya upang hawakan ang kwelyo ni Chang Zuan at nagtanong, ano ang nangyari? Si Chang Zuan, mahina at hindi makalaban, ay nanginginig na nagsabi, hindi ko rin alam." Sa ilalim ng matinding titig ni Su Shitian, sinabi ni Chang Zuan, siya ay tayo'y naliwanagan sa sarili habang nakahiwalay. Si Su Shitian ay hindi gaanong komportable, siya ay nagngangalit at nagngalit ang kanyang mga ngipin dahil sa galit, kasuklam-suklam. Si Luwu Shuang ay dating isang ordinaryong alagad lamang, tiyak na dahil yun sa mahiwagang ekspertong yun na naglalaro ng kanyang mga panlilinlang sa likuran. Naupo ng galit si Su Shitian sa upuan, labis ang galit kaya hindi tumigil sa pag-uga ang kanyang mga binti. Si Chang Zuan ay nakaramdam ng kagalakan at kaganhawahan, tinakpan niya ang kanyang bibig upang sugpuin ang tawa, galit siya ngayon, labis siyang naiinis. Mabilis na lumipas ang oras. Dumating ang gabi na may buwan na kumikinang sa libu-libong mga bituin. Naalala ni Ye Changqing ang huling sandali nang sila ay mag-inuman ni Chang Zuan at ng babaeng si Luwu Shuang. Dito, si Ye Changqing ay nakahiga sa kama. Hindi makatulog, ay nalalayan niya ang kanyang kamay sa likod ng kanyang leeg at sinabi, "Mahaba ang gabi, hindi ako makatulog." Gayunpaman, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Cheng Shui. Bahagyang namula ang pisngi ni Ye Changqing. Naglabas siya ng mainit na hininga ngunit itinanggi, hindi dahil umalis si Cheng Shui. Hindi makatulog si Ye Changqing, lumingon siya sa kabilang panig, at ngayon ang aklat na iniwan ni Cheng Shui ay hindi sinasadyang tumama sa kanyang mga mata. Dahil hindi makatulog ngayon, umupo si Ye Changqing na hawak ang aklat at bumulong sa kanyang sarili, babahin ko kaya ang aklat na iniwan niya. Yumuko si Ye Changqing upang tingnan ang mga salita sa pabalat ng aklat, ang aklat na ito ay tinatawag na, "Eating Dirt." Bakit? Nagtaka si Ye Changqing, bakit parang ako ang kinukutya nito?
Ngunit pagkatapos ay bumangon si Ye Changqing mula sa kama, nagsindi ng kandila, ang gintong liwanag mula sa kandila ay nagliwanag sa silid, naupo si Ye Changqing sa mesa, kinuha niya ang aklat at sinimulang unawain ang kahulugan nito. Upang magsanay ng kasanayang ito, kailangan mong nakahanap ang binata ng bagong interes sa aklat na ito. Masigasig niyang bulalas, hihi, kawili-wili. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa ang unang tilaok ng tandang ay kumalantog ng malakas. Pagkatapos ay umaga na, nakatulog si Ye Changqing sa mesa, nagising siya na mabigat ang pakiramdam, marahang pinunasan ng binata ang laway mula sa sulok ng kanyang bibig. Tumingin si Ye Changqing sa aklat at sinabi, "Oh, pinag-aralan ko ang aklat na ito hanggang hating gabi at hindi sinasadyang nakatulog." Lumabas si Ye Changqing na nakakaramdam ng kaginhawahan, iniunat niya ang kanyang likod na nakakaramdam ng presko, buti na lang natapos ko ang pagbasa, naiintindihan ko na ang lahat. Pagkatapos noon, sumigaw si Ye Changqing, "Qingshui, aking dalaga, sinta." Si Ye Changqing ay naglibot sa bahay paggising niya, patuloy niyang tinatawag si Qingshui, "Aking dalaga," ngunit walang sumasagot. Kakatapos lang lumabas ni Ye Changqing ng pinto nang biglang tumigil ang kanyang mga mata sa isang bagay, isang scroll na nakalagay mismo sa mesa. Kinuha ni Ye Changqing ang papel, iniladlad niya ito upang basahin ang mga nilalaman sa loob, isang mensaheng iniwan ni Qingshui. Sinimulan niyang basahin ng malakas, "Dakilang Panginoong Ye, salamat sa iyong mga turo at pagtanggap sa mga araw na ito. Palaging tatandaan ni Qingshui kung may tadhana sa hinaharap." Pagbasa hanggang sa puntong ito, hindi napigilan ni Ye Changqing na makaramdam ng emosyon, ngumiti siya at nagsimulang magkaroon ng malabong kaisipan. Kung may tadhana, marahil ay matuturuan niya ako ng paglinang ng mga immortal, ang pagganti ng kabutihan ng may pasasalamat ay mas maganda. Pagkatapos ay tumingin siya pababa upang ipagpatuloy ang pagbasa, "Kung may tadhana sa hinaharap, muli kitang dadalawin." Salungat sa inaasahan ni Ye Changqing, nang makita ang mga salitang ito na nakasulat sa papel, agad siyang nawala ng interes at itinapon ng scroll. Wala ng pag-asa si Ye Changqing. Kumuha siya ng isang aklat ng walang interes at sinabi, "Hayaan na, kung wala na siya, subukan ko na lang ang kasanayang ibinigay niya sa akin." Si Ye Changqing ay nahiga sa kanyang bakuran na tinatamasa ang sikat ng araw kasama ang aklat, nahiga siya sa mahabang upuan. Paminsan-minsan ay binubuksan ang aklat upang sipsipin ang mga kahulugan nito. Espiritong lumilipad, dumadaan sa langit at lupa, walang hanggan at walang katapusan, walang tubig, walang katapatan. Habang binibigkas niya ito, lalong lumalakas ang mga reaksyong nagpapakita sa kanyang paligid, nagsisimula sa primordial chi, minamanipula ang yin at yang, lumilikha ng mga koneksyon sa 8 direksyon, niyayakap ang 4 na chi ng makalangit na kaharian. Si Ye Changqing ay naupo ng naka-cross legs habang isang malakas na gintong aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanya. Habang lalo niyang naiintindihan, lalo siyang naging masigasig. Sa tubig ay may pagkakaisa, lahat ng bagay ay isinilang at nagbabago, dumadaan sa napakaraming milya. Kasabay nito, ang kalangitan ay nagsimulang magbago mula sa maaliwalas na bughaw tungo sa nakakatakot na kadiliman, na sinamahan ng patuloy na pagkislap ng kidlat at kulog. Mahigpit na ipinikit ni Ye Changqing ang kanyang mga mata, walang kamalay-malay sa anuman, pagkatapos ay bigla itong iminulat ng malaki. Sa kalangitan sa ibabaw ng bayan ng Xiaoy, ang kapaligiran ay lalong naging mapanglo, na may kidlat na lumalakas bawat sandali, ang mga nakakasaksi ay hindi napigil ang makaramdam ng pag-aalala. Bakit biglang nagbabago ang panahon, hindi ba't maaraw pa kanina? Ang bagyong ito na may kulog ay tunay na nakakatakot. Samantala, si Black Emperor ay nakalubog pa rin sa pagtulog, bawat kulog ay lumalakas, sa dahan-dahan lamang niyang iminulat ang kanyang mga mata ay nagising siya sa nakakagulat na eksena sa harapan niya. Nabigla sa bigla ang pagbabago paggising, ito ay isang maliit na himala, naisip nito, sumulyap kay Ye Changqing na nakaupong mahinahon sa pagmumuni-muni. Ito ay nakaramdam ng kaunting kasiyahan matapos samahan ng Panginoon sa napakaraming taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magsanay ng paglinang. Tensyonadong iminulat ni Ye Changqing ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang mga kamay. Iniisip, bigla, nararamdaman ko ang hindi mabilang na mga agos ng enerhiya na gumagalaw sa loob ko. Ito kaya ang resulta ng aking pisikal na pagsasanay? Hindi pinansin ni Ye Changqing ang hindi pangkaraniwang bagay sa kanyang paligid. Ang kanyang kagalakan ay labis na hindi mapigilan kaya siya ay tumalon ng may sigaw ng pananabik.
Sa sandaling ito, siya ay may kumpiyansang humakbang pasulong upang ipagpatuloy muli, iniunat ni Ye Changqing ang kanyang kamay, masayang sinabi, halika, at pagkatapos ay isang serye ng mga pamamaraan ang pinakawalan. Nagpapalitan ang langit at lupa, magkasamang nabubuhay ang tubig at apoy, lahat ng bagay ay nagbibigay ng buhay, naglalakbay ng libu-libong milya. Pagkatapos basahin ang mga mahiwagang formula, isang kidlat ang tumama mula sa kalangitan. Si Black Emperor ay nakatayo sa tabi. Ipinagmamalaki na makita ang kanyang makapangyarihang Panginoon, inilabas nito ang kanyang mahabang dila, lihim ng umingiti, tunay na karapat-dapat sa aking Panginoon, sa pagbabasa lamang ng mga mahiwagang formula ay nakakatawag na ng maliliit na kidlat. Matapos gumugol ng ilang oras sa pagbabasa ng mga mahiwagang formula upang tawagin ang makalangit na kulog, nagawa ni Ye Changqing na sumipsip ng malaking halaga ng makulay na espiritual na enerhiya. Dahan-daang pumapasok sa Chaos Stone. Nakita ni Black Emperor kung gaano ka makapangyarihan ang kanyang Panginoon, kayang pinuhin ang bihirang Chaos Stone, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa sandaling ito, si Ye Changqing ay nakatuon sa pagsipsip ng Chaos Stone sa kanyang katawan. Nang makita ang paraan ng pagganap ng kanyang Panginoon, matalinong napagtanto ni Black Emperor ang susi sa lahat ng ito. Ganoon pala yun. Ang mga espiritual na sandata sa maliit na bayang ito ay hindi sapat para sa Panginoon upang maglinang, kaya kinailangan niyang pinuhin ang Primal Stone, sabi ni Black Emperor, itinaas ang isang paa upang hawakan ang kanyang ulo, naaawa sa kanyang Panginoon. Nakakahiya na iisa lamang ang Primal Stone sa bahay, para sa Panginoon, tiyak na hindi ito sapat, ano kaya ang gagawin ko upang mapataas ang kanyang pagiging maaasahan para sa kanyang Panginoon? Si Black Emperor ay nag-focus ng matindi. Pinipiga ang kanyang utak para sa isang solusyon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay may naisip siyang ideya, nakuha ko na, bulalas niya, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang paa, isang tusong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, iniisip, naaalala ko na sa kailaliman ng ipinagbabawal na sona ng angka ng Fox sa Nanling, tila may ganoong kayamanan ng langit at lupa. Naaalala ito, buong pagmamalaking tumayo si Black Emperor, ngumingisi ng may kasiyahan, hey! Dumating na ang aking oras upang lumiwanag, nang walang palem sa kanyang Panginoon, umalis si Black Emperor, diretso patungo sa kagubatan, habang umaalis siya, tiniyak niya sa kanyang sarili, Panginoon, huwag kang mag-alala. Sa paglabas ng pinto, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mabangis na determinasyon habang siya ay nanumpa, para sa kapakanan ng iyong dakilang paglinang, haharapin ni Black Emperor ang anumang hamon, kahit na nangangahulugan ito ng pag-akyat sa mga bundok ng Talem o paglubog sa mga dagat ng apoy. Samantala, matapos umalis si Black Emperor ng ilang sandali, ganap nang nasipsip ni Ye Changqing ang Primal Stone, pagkatapos ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at pabalik-balik na tumingin sa paligid. Pagkatapos ng mabilis na sulyap, nanginginig ang katawan ni Ye Changqing dahil sa gulat at bamulong siya sa kanyang sarili, sa wala pang 10 segundo ay nanginginig pa siya. Mabilis siyang bumalik sa masayang kalagayan, mahigpit na hinawakan ang kanyang sariling kamay at sinabi, ito ba ang pakiramdam ng paglinang? Sumunod, hindi mabilang na mga tanong ang pumasok sa isip ni Ye Changqing, sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba upang isipin ang mga tanong na wala pang kasagutan. Ngunit bakit hindi ko ito nagawa ng mahigit 5 taon, at bigla ko itong natanto ngayon? Sa mismong sandaling yun, hindi sinasadyang napansin niya ang isang kakaibang bato sa ilalim ng kanyang paa. Ha? Ano ito? Kaagad pagkatapos makilala ni Ye Changqing kung ano ang bagay, yumuko siya upang kunin ito kasama ang isa pang tanong sa kanyang isipan, hindi ba ito ang aking pinapahalagahang tsaa? Bakit nagbago ang kulay nito? Habang hawak ito sa kanyang kamay, sa wakas ay may napagtanto si Ye Changqing, pinagmasdan niya ang bato ng may pagkamangha. Maaari kayang, pagkatapos ay kumuha siya ng isang aklat at hawak ang bato sa kanyang kamay, sinabi niya. Matapos magulat sa aklat na, Eating Soil, na iniwan ni Qing Shui, nagtaka siya kung ang aklat na yun ay isinulat partikular para sa mga walang espiritual na ugat tulad niya. Hawak ang parehong bagay sa kanyang kamay, hindi napigilan ni Ye Changqing na mapabulalas ng malakas, ang Divine Sect ba ay sumisipsip ng enerhiya mula sa batong ito para sa paglinang. Ang buwan at mga bituin ay kumikinang ng maliwanag sa kalangitan sa gabi, saglit na binasa ni Ye Changqing ang aklat at ngumiti ng may pananabik, sinabing, makatwiran, napakamakatwiran, tunay na pambihira, ang iba ay nagiging opisyal sa pamamagitan ng pagluluto, ang iba ay nagiging santo sa pamamagitan ng paglalaro ng chess,
at ang iba ay maaari pang magbukas ng harem sa pamamagitan ng paglalaro ng mga laro. Pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba, pinag-isipan niya kung ano-ano upang ipakita ang kanyang katalinuhan sa iba, hawak ang bato, buong pagmamalaking sinabi niya, 5 taon na akong naka-crossover, at ngayon ay maabot ko ang rurok ng buhay gamit ang batong ito. Ngunit pagkatapos ay natanto niya na iisa lamang ang bato, tiningnan niya ang bato sa kanyang kamay at naalala ang regalo mula kay Elder He na ibinigay sa kanya noon, hindi ko rin kayang walang hiyang humingi ng isa pang Paeldores mula sa iba. Tumigil na tayo rito. Agad na bumagsak ang kalooban ni Ye Changqing, bumantong hininga siya at tinanong ang kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Sa ibang eksena, si Su Shitian ay galit na naglalakad-lakad, sinabing ng malakas, labis akong galit, ang matandang demonyong si Chang Zuan ay tiyak na nagtago ng napakaraming bagay. Si Chang Feng na nakatayo sa tabi niya, nakinig sa mga salita ng matanda at nahilo ang kanyang ulo, bigla, lumuhad siya at humingi ng tawad sa matanda, Panginoon, ang walang kakayahang alagad na ito ay nagdala ng kahihiyan sa banal na lupain. Hindi siya pinagalitan ni Su Shitian, ngunit marahang lumapit sa kanya, tinapak ang kanyang ulo, at ngumiti ng panatag, ang pagkatalo ngayon ay hindi mo kasalanan, ang lakas ni Lu Wushuang ay lumampas pa sa aking imahinasyon. Nang marinig ang magiliw na mga salita ni Su Shitian, labis na naantig si Chang Feng, sumugod siya pasulong upang yakapin siya, umiiyak, Panginoon, ha? Yamakap din pabalik si Su Shitian, tinapak ang kanyang likuran at sinabi, ayos lang, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang pinto, hindi inaasahang pumasok si Qing Shui at binati siya, Panginoon, bumalik na si Qing Shui, nakita niya ang dalawa na magkayakap ng mainit at tumayo roon ng 5 segundo, hindi alam kung ano ang sasabihin, nakatayo lamang doon na nakatingin. Ngunit hindi niya kinaya na panoorin ng matagal ang dalawang nagmamahalan, kaya, mabilis siyang lumingon, tinakpan ang kanyang mga mata, at sinabi, paumanhin, tila ako ay dumating sa maling oras. Mabilis na itinulak ni Su Shitian si Chang Feng at kinamot ang kanyang ulo, tinawag siya pabalik, hindi, dumating ka sa tamang oras, pagkatapos ay lumapit siya kay Qing Shui at tinanong siya, Qing Shui, saan ka tumakbo? Nang marinig ang tanong ng kanyang Panginoon, siya ay sumagot, ang alagad ay lumilipad sa espada sa kalangitan ng bayan ng Xiaoy, biglang nakaramdam ng koneksyon, kaya hinanap ito. Nagulat sa kanyang mga salita, bumulong si Su Shitian, isang koneksyon, tiningnan niya nang may pagkamangha ang marka sa noo ni Qing Shui at tinanong siya, naabot mo na ba ang Yuanying stage? Si Chang Feng, nakatayo sa tabi nila, narinig ang mga salita ng Panginoon at sumabat, ano, totoo, nang marinig si Chang Feng, nagpakita si Qing Shui ng tusong ngiti, tinutukso siya, oo, si Qing Shui ay may talento at nauuna sa nakatatandang kapatid. Nang marinig ang mga salita ni Qing Shui, agad na nakaramdam si Chang Feng ng pag-agos ng dugo patungo sa kanyang ulo, si Su Shitian, nang marinig siya, ay hindi napigil ang magulat, tumawa ng malakas, haha, ito ay tunay na hindi inaasahan. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya, Qing Shui, bukas kailangan kitang lumahok sa kompetisyon sa sining pandigma upang talunin ang banal na anak na si Li Changming ng Taishan Holy Land. Bilang tugon sa kahilingan ng Panginoon, si Qing Shui ay hindi nag-atubili kahit kaunti, umiling at direktang tumanggi. Tumanggi ako, habang siya ay labis na nasa sabik na may maghihiganti para sa kanya. Ang sagot ni Qing Shui ay ikinagulat niya, nakanganga ng hindi makapaniwala, anong ibig mong sabihin, bulalas niya.